ng isang oposisyon budget. I believe that the alpha and the omega of the many ills of our country is deeply rooted in our national budget. Ang kalaban ay inflation. Ang kalaban ay corruption. Ang kalaban na napag-usapan lang kanina ay yung kriminalidad, yung pagbabalik na naman at pagtaas ng insidensya ng droga, yung kawalan ng trabaho, yung kawalan ng hanap buhay, paglaganap ng kahirapan, paglaganap ng kagutuman. And how do we fight that? As your senator, ang aking panukala, babantayan ko, ako ang magsisilbing inyong mata, tenga at bibig sa Senado, babantayan natin yung tao ng budget. Paano natin labanan yung inflation at kahirapan? Balikan natin yung fundamental, balikan natin yung basic. We cannot spend more than what we have in our pocket. We cannot spend more than what we earn. Ang ating gobyerno, sige lang ng sige ng utang. Ang ating budget ngayon ay 6.326 trillion pesos. At around 1.7 trillion dyan ay deficit. Ganon kalaki yung budget gap o budget deficit. Pagka may budget gap o budget deficit ka, saan mo kukunin yan? Iuutang mo yan. At pag inutang mo yan, babayaran natin lahat yan. And as we do the press conference this afternoon, habang tayo ay nakaupo dito, ang ating pagkakautang, ang pambansang pagkakautang ng Pilipinas ay 17 trillion pesos more or less and still counting. Pag yan ay hinati-hati ng 110 or so million Filipinos, lahat tayo, pati batang paslik, kasalukuyan ay may pagkakautang na higit kumulang 142,143,000 pesos kada isa. Ganyang kalaki yung utang ng Pilipino. So what do? We start with the national budget, simulan natin sa gobyerno. We must institute fiscal discipline. We must institute austerity plan, austerity measure, and we must observe belt tightening. Hindi tayo pwedeng gagastos ng higit sa ating kinikita. Tigilan na yung non-core function ng gobyerno. Ano yan? Yung pamumudmod ng pera nating mga Pilipino. Gamit ang akap, gamit ang AIX, gamit yung kung ano-ano pang tawag na ayuda. Diyan lamang natin malalabanan ng kahirapan. And dugtong ko lang, kung talagang gusto ng gobyerno na tayo'y tulungan ng ordinaryong Pilipino, imbis na pera na binibili ang pagkatao, dignidad, dangal, at boto ng mamayang Pilipino, imbis na akap or AIX, bakit hindi nila huwag pagbayarin sa kuryente ang lahat ng pamilyang Pilipino na hindi kumukonsumo ng higit sa 2,000 piso kada buwan? Sa isang taon, 24,000 pesos lang yan. Bakit ayaw nilang patupad yan? Ang isang bigay ng ayuda higit pa sa 24,000 pesos. Kung sasagutin ng isang gobyerno ang kuryente ng pamilyang Pilipino na gumagamit ng hindi lalagpas sa 2,000 piso, yan ang tunay na ayuda. Mararamdaman natin. Bakit ayaw nila yan? Kasi hindi na dadaan sa kamay ng mga korap na politiko. Yan ay dediretso na sa electric bill ninyo, magsi-zero-zero na, wala kayong babayaran. Ayaw nila yon dahil hindi nila tayo magagawang mga mukhang timawa na nakaganon lamang nag-aantay ng pera mula sa kanila. So I believe, ang punot dulo, ang alpha and omega ng ating problema sa korupsyon ay nakaugat sa ating taon ng budget. At yan ang aking babantayan sa Senado. Thank you, sir. Next to ask the question is Kim from Radisson Zero. I want to raise this question for Sir Attorney Jimmy Bondoc, sir, because you are talking a while ago about the spam or the this last time. Excuse me, Chairman President, Erwin Garcia. Kim, we would like to acknowledge the arrival of Senator Rodante Marcolita. Welcome, Kim. And also we would like to recognize the presence of our incoming Congressman of the 2nd District of Zamboanga, Sibugay, Mayor Jarvis Mandia Costa.
Okay, Ma'am Kim, please proceed. Ma'am Kim of Radyo Sincero. Yes, I want to continue this question to Attorney Jimmy Bondoc, sir. Comelec Chairman George Erwin Garcia said that 60,000 hacking attempts sa online voting o counting system and internet voting. So how can we be sure na hindi po madadaya yung election this coming 2012-2025? So I know that you have any steps to protect this. So ano po masasabi niyo po dito? We cannot, no? We cannot. Ang tanong niyo po is if we can be sure. How can we be sure na hindi madadaya yung election? Kapag online nga, we cannot be sure, ano? Ang sinasabi po namin, mga kapartido, no? Nag-research po kami kahit ni Senator Robin Padilla. Kahit po ang Estados Unidos ay inaral ang pagpapairal ng online voting. At lahat po sila ay tumanggi sa online voting dahil masyadong mataas ang posibilidad ng hacking. Yun pong DICT, kung maaalala nyo, which is, ano bang departamento yan, di ba? Information Communication Technology. Na-hack ang DICT, which is our, kumbaga, central na agency with regard to technology. So, kung ang ating eleksyon ay ipapa-online natin, which by the way is against all prevailing laws, no? Is immaterial actually kung mahahack o hindi. Dahil wala pong batas na nagpapatupad ng online voting. Wala pong batas. Puro resolusyon lang po ng COMELEC ang nagbigay buhay dyan. At hindi po pwede, yung tanong nyo sa kahit kaninong first year law student, hindi pwede na umakyat pa ang kapangyarihan ng resolusyon kaysa sa batas. So, yun lang po. Sadly, ang sagot ko po sa tanong nyo, salamat po. Thank you so much. At this point in time, I would like to welcome Bon Jovi of OMG FM. Nabuga, good afternoon po sa ating mga senator. Yung tanong ko po ay para kay Senator Rodante Marcoleta po, sir. Sir, ano po ba yung komento o reaction ninyo patungkol po sa nagpapatuloy na pagdinig sa TRICOM po sa Kongreso sa fake news po? Mayroon po ba itong epekto sa malayang pamamahayag ng ating mga ordinaryong mga Pilipino po? Yung ginagawa ng TRICOM ngayon, Yes po, Senator. puro kalbuhan lang yun. Alam ninyo, kasi ang TRICOM at saka yung Quadcom, marami kasing mga irregular processes ang nagawa. Nagagalit ang mga tao. Nakita nyo naman lahat ng tinawag nila, dapat sana yung mga taong tinawag nila makakatulong para gumawa ng batas. Kasi sa Congress, pagka nagtawag ng hearing, it's always inquiry in aid of legislation. The primary objective is to enact laws. Kaya mo lang tinawag yung mga tao para tulungan ka na ma-perfect yung contemplated measure. Hindi nangyayari yun Itong Quadcom, the central objective is not to enact or legislate. It was directed precisely against only one person. To prosecute and persecute the former President, Rodrigo Duterte. Nangyari na, di ba? Tingnan ninyo yung kanilang committee report. The committee report is fraught with recommendations to charge
President Duterte and all the other persons connected with the war on drugs. Yun lang naman. It's prosecution. It was never in aid of legislation. So, nagagalit ang mga tao. So, yung mga vloggers, ang kanilang ganti na lang, minsan masakit talaga, no? That's the way it is. Kasi, masakit ang loob ng mga tao. So, ang laban na lang, mag-vlog na lang. Kung minsan, naaabuso naman talaga yung pagsasalita. Maraming masakit talaga. But I told them, maski na masakit, sabi ko, because there's a gold standard already enunciated by the Supreme Court in several of its decisions. If you are a public servant, huwag ka masyadong manipis. Hindi ka dapat on your skin, gano'n. Kung talagang ang feeling mo, naabuso ka talaga, eh demanda mo na lang. There are libel laws, defamation, blah, blah, blah. Eh, ginagawa nila ngayon para patigilin. Yung dissent. Para sa ganoon, hindi na sila binibira. Yun lang naman ang gusto nila. But this is directly to censor public discourse. Hindi tama. Because parang napiprevent yung free speech. Sinabi ko naman yun eh. Sinabi ko naman sa kanila yun. Kasi meron tayong several doctrines. One is the doctrine of free comment. Yung doctrine of fair comment, masakit yung mga banat, but if the issues na pinag-uusapan already transition into public issues. Ang sabi kasi ng Korte Suprema, ayun, medyo masasaktan ka, but you have to balance your feelings as a great public servant against the need to discuss public issues. So, dalawa yun. Importante, sabi ng Korte Suprema, people should deliberate and they should participate in the discussion of public issues kahit na nasasaktan ka. Eh, medyo maninipis na yung mga kasama ko, di ba? Nasasaktan ka sila, tinatawag silang kung ano-ano. Di ba? Si Mr. Google, si ganito, ganyan. Siguro nasasaktan sila, pero dapat pabayaan na lang natin. Yun ang protection ng press. That's the doctrine of fair comment. It is a shield against defamation, libel, as long as yung discussion talagang there is already public interest. At saka yung scrutiny test. Dapat ganun eh. The public should be able to discuss whether yung batas na gagawin or is about to be enacted will be attacking the rights protected by the Constitution. So sinasabi ko siya, yung ginagawa nila is precisely to censor the press. Kaya kalokohan lang yun. Thank you so much, sir.